Sa pagitan ng liwanag at dilim, may mga kwentong hindi kailanman natapos. Mga lihim na ibinaon sa limot, mga kaluluwang hindi matahimik, at mga nilalang na naglalakad sa dilim ng takipsilim. Maligayang pagdating sa Takipsilim Stories. Kung handa ka ng makinig, simulan na natin. Sa bawat lungsod, may isang gusaling hindi mo mapapansin sa umaga. Wala itong pangalan, walang signboard, pero kapag kailangan mo ng murang matutuluyan, ito ang makakakita sa iyo, hindi ikaw ang makakahanap. Sa dulo ng Kalye San Rafael, sa pagitan ng isang abandonadong bakery at saradong pawn shop, may nakatayong 3 palapag na gusali. Kupas ang pintura, mga bintanang may kalawang, at palaging may basang parte sa pader kahit tirik na ang araw. Doon napadpad si Joel Ramirez, 27 anyos, call center agent, bagong lipat ng lungsod. 4,000 lang renta, kasama na ang tubig. Hindi na siya nagtanong pa. Ang may-ari ng paupahan ay isang matandang babaeng payat. Nakaitim na bestida. Ngumiti ito ng bahagya. Isang patakaran lang, iho. Huwag kang lalabas paghating gabi. At huwag mong bubuksan ang mga pintong hindi sa'yo. Naiintindihan mo ba ako? Huwag na huwag mong baliwalain ang mga pinagsasabi ko, iho. Opo, Lola. Naintindihan ko mga bilin ninyo. Huwag po kayo mag-alala. Unang linggo, napakatahimik. Masyadong tahimik. May 4 na unit daw ang okupado. Ang unit 1, isang lalaking bihirang lumabas. Unit 2, si Joel. Unit 3, isang buntis na si Aling Nena. Unit 4, walang nagsasabi kung sino ang nakatira roon. Pero tuwing gabi, mas marami ang mga yabag sa pasilyo kaysa 4 na tao. 11 at 57 minuto ng gabi. Palaging may maririnig na parang may kuko na kumakatok sa kisame. Isang gabi, may narinig siyang mahina, manipis, halos hindi marinig, iyak ng sanggol. Pero wala namang bata sa paupahan. Minsang nagkita sila sa hagdan. Maputla si Aling Nena. At napansin niya, malaki na ang tiyan. At may asin sa bulsa. Nang tanungin ni Joel, para saan yan asin sa bulsa mo? Ang sabi para lang sa ipis yun. Pero napansin din ni Joel, may mga gasgas ang leeg nito. Pero hindi na nagtanong si Joel tungkol doon. Isang gabi, nagising si Joel sa malakas na kalabog sa katabing unit. Kaya dahan-dahan siya bumangon para silipin ito. At nagulat siya may sumisigaw, boses babae. Pagkatapos ng sigaw, biglang tahimik. At pagkalipas na ilan minuto, may naririnig naman siya na parang may pinupunit at pagngunguya. Natakot si Joel kaya pilit niya makatulog uli. Nang kinabukas paglabas niya, sa kanyang unit, tahimik ang lahat. Nabalitaan niya na si Aling Nena ay wala na. Nang puntahan niya ang unit nito, nakita niya wala rin mga gamit at walang anuman bakas ng dugo. Pero sa kisame, may napansin siya, may bakas ng palad, napabaliktad. Hindi mapakali si Joel. Isang gabi, eksaktong 11:57 minuto ng gabi, nagdesisyon siyang hindi matulog para magmanman. Pagkalipas ng ilan minuto, biglang namatay ang mga ilaw. Nagbukas ang lahat ng pinto sa pasilyo. Isa-isa. Biglang lumamig ang hangin at may naamoy siyang bulok na dugo. Hindi alam ni Joel kung saan naggagaling ang amoy na yon. Kaya, ang ginawa niya, umakyat ito sa 2 palapag para hanapin kung saan naggagaling ang amoy. Nang nakarating na siya sa 3 palapag, napakadilim ang paligid, napakatahimik, pero malamig ang hangin at tila walang mga tao. Pero sa gitna ng koridor, may isang duyan, gumagalaw,
wala naman humihila at mula sa dilim para may bumubulong. Habang naglalakad siya sa pasilyo, kakaiba ang nararamdaman niya. Nagtatayuan ang kanyang balahibo sa sobrang kaba at takot. Ang napansin niya, ang mga pinto sa ikatlong palapag ay nakabukas. At sa loob ng bawat unit, may mga taong nakabaliktad sa kisame. Nakapako ang kamay at paa nito. Ngumingiti sila at humahaba ang kanilang mga dila at bumubuka ang mga tiyan. At sa gitna nila, ang matandang may-ari ng paupahan. Hindi na siya matanda. Ang balat niya'y natutuklap. Ang likod niya'y may pakpak na parang paniki. Ang mga daliri niya'y mahahaba at matutulis. Isa palang reyna ng mga aswang. Nalaman na ni Joel ang sikreto ng gusali. Ang paupahan ay hindi simpleng gusali. Isa itong pugad ng mga aswang. Ang mga nangungupahan, pinapahinog ang takot. Pinapakain sa kanila ang pangamba. Kapag sapat na ang lasa, kinukuha sila. Ang buntis, mas masarap. Ang malungkot, mas madaling hulihin. At ang nag-iisa, pinakapaborito. Tumakbo si Joel pababa. Pero ang hagdan, paulit-ulit lang, second floor, second floor, second floor. Sumisigaw siya. Sa bawat echo, may sumasagot. Sumama ka na. Isang aswang ang bumaba mula sa kisame. Mahaba ang leeg, nakabaliktad ang ulo. Ngumiti ito sa kanya. Hindi ka namin kakainin. Ikaw ang magdadala sa amin sa susunod. Kinabukasan, biglang nasunog ang gusali. Short circuit daw ang dahilan, sabi ng balita. Walang nakitang bangkay. Walang record ng paupahan sa City Hall. Walang titulo. Walang permit. Walang ebidensya na ito'y umiral, maliban kay Joel. Pagkalipas ng 6 na buwan, sa ibang lungsod, may lumang apartment na lumitaw. Mura ang renta. Tahimik ang paligid. May matandang nakaitim na nag-aalok ng unit. At sa ikalawang palapag, may bagong nangungupahan. Isang lalaking tahimik. Mukhang pagod. Mukhang normal. Pero kapag tumingin ka sa kisame ng unit niya, may bakas ng kamay. Baliktad. At sa tuwing 11:57 ng gabi, siya ang unang lumalabas sa pinto. At kapag may nagsabi sa iyo na, huwag kang lalabas pag hating gabi, mag-isip ka muna. Dahil baka hindi ka umuupa sa bahay, ikaw ang inuupahan nila. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Takip Silim Stories. I-click ang notification bell. Dahil sa bawat Takip Silim, may kwentong naghihintay na marinig mo.